So guys, dire-diretso na tayo sa may second video. At kung na-miss nyo po yung first video, so pwede nyo pong balikan at panoorin, ano? Ayan, sa ating channel, Stock Play. So, mag-update lang tayo. Let's start with SEC, guys. Ano nangyari? So, yung closing na to, malapit dun sa may sinasabi natin support, no? And sa next week, tignan natin kung papasok ba rito yan. Ayan, sa may support. So, actually, nag-touch na nga dun sa may support. Pero, tingnan pa rin natin, baka may, ano pa to, no? May isa pang red candlestick or yung bearish case, guys, malaglag dyan, tapos mag-retest dito sa may 30. Kasi, ano nga to, di ba? Triangle pattern to, eh. Ayan, no? Okay. Kaya tingnan natin, meron tayong trend line dito since 2023 yan. Ayan. Okay, tas dito meron ding retest noong 2024. And right now, so still very possible pa rin naman yung ganong setup, ano. So I think yun na siguro yung magiging worst case, or so titingnan natin kasi based sa ating big picture, ano siya dito, nagre-retest dito, guys, sa may 28.9. So for me, ito yung pinaka worst case, I think. Since kung titingnan natin yung 200 day, medyo lumalapit dito sa may support na to. Ayan. So pwedeng ganun, ano, yung ano natin, worst case. Rejected, guys, remember, sa may 200. So, hirap makapanik. Ayan. So, of course, let's see kung ano mangyari. And sana lang mag-hold, ano? If ever man. Pero kung ano nga, malaglag na. Eh, ano yun, opportunity yun, of course. DMC. Weekly chart. Okay. Nag-hold, guys. Hindi nalaglag, ano? Okay, maganda yan. Pero it doesn't mean na talaga mag-hold dyan. Of course, pwede pa rin malaglag yan, no? So, sa ngayon, kapod kasi nalaglag, eh, diba? Nag-close sa may baba. Pero ngayon, so almost retest dun sa may 200. Ayan. So, of course, this is it. Pagka, guys, ano to, na-reject, guys, eh, ano, mas mataas na yung chance na talaga malaglag dito yan. Kung mare-reject, ano, somewhere here, malapit sa 10.6, 10.7. Ayan, kasi ito yung trend line natin, eh. So, ito yung pinaka-target, no? Ayan. So, based dito, guys, yes, very, very possible. LTG, check natin yan. Ayan. So, halos same lang na close. Okay, malapit lang din dun sa may green box. So, this time nga, nag-close dun sa may loob ng green box, eh. No? Ayan. Pero dito, sa daily chart natin for LTG, ang medyo masama lang dito kung mag-crossover to, no? Yung ating stock base sa ating daily chart. Since nasa resistance, eh. Ayan, oh. Okay. So, tingnan natin, guys. Tingnan natin kung mag-hold dito yan. Pero kung hindi, so, pwede malaglag sa, of course, sa may confluence, ano? Kung papipiliin ako dito, 9.9. So, bakit dyan? Kasi may confluence sa horizontal support at sa may 200-day moving average. 9.9, guys. No? Yung ano natin dito, yung target kasi, ayan, yung confirmation na talagang, ano na siya, solid na yung Pismon chart pagka nag-breakout dito sa may 10.6 pataas. So, sa ngayon, medyo, ano pa eh, 10.2, 10.6,
Of course, isang pitikan lang yan, or let's say mga 3 candlestick, pwede nang yan mabutas yung na yun, yung target natin, no, for LTG. So sa ngayon, maghintay muna tayo for confirmation. Ayan. Weekly chart, sad to say guys, for TL, ala. So no, so 2 candlestick na to consecutive guys, nasa baba nung 200-day moving average. So sa ngayon, ang support ito, let's see, 1387, malapit sa 1390 yan. And kung titingnan natin, of course pa downtrend na to, lower highs, lower low, lower lows. Okay, sa daily chart, laglag din guys sa may 200. So for me, yung momentum for TL nawala. Ayan. So tingnan natin kung makaka-recover agad. Pero so far kasi medyo hindi po maganda yung chart for TL, no? So yung support niya dito malapit 1390, tapos meron tayo dito sa 1340. Ayan, no, for TL yan. Next, ALI. ALI guys, okay, nalaglag na sa may 200. So sa tingin ko may chance na malaglag dito guys talaga Ayan, sa may 28-27 Ayan, kasi di na nag-hold dito So unless na lang kung biglang pitikin yan at bumalik sa may taas ng 200. Ayan, no? So siguro yun yung pinaka-chance na na ma-prevent yung yung pagbagsak dito sa may 28-27 Ayan. Pero yung sinabi natin sa mga previous videos, may hint na tayo kasi kung saan pwedeng dalhin yan. And syempre yung mga traders guys, silip na silip yan, panigurado. Ayun pwede rito no, channel means may pattern. Okay, sa daily chart, ayan, so 2 candlestick na nag-close dito sa may baba no 200 day. So for me bearish. Excuse, nabahing pa ako. Ayan, last but not the least, of course, globe. Check natin guys kung ano nangyari. So sa weekly, yes, nag-hold. And for me, pwede itong mag-rally sa next week hanggang dito sa may resistance 2250 hanggang I think 2265. Ayan, basta of course malapit dito sa may resistance natin sa loob ng green box, no? And kasi nag-hold naman kasi sa may 200-day moving average, no? Sa daily, yes, of course hindi naman kasi talaga to mako-consider na bullish, even though na mag-rally to hanggang dito sa may resistance. So pwede natin tong sabihin na bounce play. Ayan, no? So unless na lang kung makapanik, okay, tas mag-hold, then mag-breakout na ganyan, no? So saka pa lang siya magmumukhang bullish guys. Ayan. Pero yung ganitong klaseng chart, so padaos-dos tas biglang medyo nag-bounce na slight. So pa din yan, of course hindi pa rin yan super bullish na setup, yung mga bounce play na ganyan. And kung papansinin natin
sa may ano niya sa RSI. Pwede pa rin itong bumaloktot no? Yan. So, medyo delikado pa rin yan. And I think tapos na po tayo guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.